Magandang araw sa ating mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay 757, Zone 82. siyempre tumatakbo bilang si Kagawad. Ako si Rodolfo Odi Acuña. Sir, bilang tumatakbo dito sa iyong barangay, ano yung naisipan mo? Bakit po kayo tatakbo bilang sa kagawad sa inyong barangay? Alam mo, marami akong plataforma rito kung ako maibabalik ko yung Kagawad dito sa 757. Unang-una, nakita mo naman itong lugar namin, napakatahimik. Ang unang gagawin ko rito yung peace and order. Pangalawa, yung health. Kasi during the time of COVID, kaya naging COVID-free to. Dahil sa mga proposal kong yung mga tao dito, ginala ko ng health center para ipa-rapid test. Hindi pa uso swab test ng rapid test pa lang. At awa ng Diyos naman, dito sa barangay nito, naging negative sila, kaya naging COVID-free kami. Mhm. At So- nagpapasalamat din ako sa mga constituent ko na sila naman sumusunod sa protocol ng health center na dalhin ko sila sa health center para ipa-rapid test. Sir, magandang umaga po. Yes. So ano po nakikita ninyong programa para ipasok nyo ang sistema ng inyong bilang isang kagawad sa barangay na ito? Para maipasok ko Ang programa. ang programa ko. Kung ako mababalik bilang kagawad, ang unang iisipin ko, yan, yung health and sanitation. Pangalawa, makikipag-coordinate ako sa DSWD kasi rito, minsan pagkagising mo sa umaga, may nakikita ng mga natutulog dyan sa kalye, mga homeless people, na kailangan alalayan din natin. Like, collecting clothes, pagkain, para maibigay natin sa kanila, hindi para itaboy. So sir, bakit kagawad ang tatakbuhin nyo, hindi chairman? Alam mo, napakagandang tanong yan. Yes. Nakatapos ako ng 9 years term Nang? bilang kagawad. Kagawad? Supposed to be, pwede na ako tumakbo chairman. Opo. Pero napag-isip-isip ko, kailangan ko muna magpahinga on 1 year. Para naman ma-relax din ang isipan ko. Kasi being a kagawad, malaking responsibilidad yan sa barangay. Kailangan tulungan mo yung mga tao na nangangailangan, huwag mong hihindihan. So it so happened, mag-iisang taon ako nagpahinga, namatay yung isang kagawad namin with the help of the chairman. Siguro nakita niya performance ko, in-appoint nga ako. And that is why, for utang na loob sa kapitan namin, hindi ko siya nilabanan. Kaya tumakbo ako uling kagawad. Okay. Sir, ilang taon na po kayong naging kagawad dito sa barangay na po? Supposed to be, lumalabas ng 9 years. Na dire-diretso. Sa 9 years, sir, ano ang naalala mo nga mga naging problema at paano mo ito na resolve ba? Ang unang naging problema nito, nung ako first year term, yung nga sinasabi ko, peace and order. Kasi itong lugar na to, talagang napakatahimik. Peace and order. Pero bakit yun ang nagiging problema mo? Peaceful naman pala. No, supposed to be. Kung titignan nyo to, pagdating sa gabi, yun nga yung mga peaceful lugar na pinapasok ng mga magnanakaw. Kasi katulad dito, Okay. nanakawan ng bisikleta. Pag-i-vintage yan? Itong Irisya, napasok na to ng hold-upper bito. So paano mo Magnanakaw. to, sir, na Magnanakaw. resolve ba, na lutas? Siyempre, with the help of the security, nakipag-coordinate sa akin, and then nag-file kami ng report. Nga lang, it so happened, hindi namin na lamang kung sino gumawa. So sir, sa programa about sa mga senior, sir, ano naman ang madagdag natin na programa? Alam mo, magandang tanong din Oh, yan. yan. Marami akong iniisip tungkol sa season na katulad ko Number 1, tama yung ginagawa with the help of Attorney Kiano, ng NCSC, inauthorize si Ma'am Mara para magkaroon ng online registration. So malaking tulong yan pag naibaba na ng DSWD yung budget from DSWD to NCSC. Yan para sa kapakanan ng mga senior.
At idaragdag ko din dyan yung sinasabi natin PhilHealth registration. Kaya sa mga plataforma ni BBM, yan ang isa sa mga nagustuhan ko ng online registration sa senior at PhilHealth registration. Malaking tulong sa kanila. At malilibre na sila sa kanilang mga diagnostic test, tulad ng dental care, eye care, everything. So sir, aside dun sa PhilHealth at NCSC, dito sa barangay mo, di ba marami rin senior dito. So ano yung pwede mong pangunahing gagawin para sa kanila dito if mahalal ka na kagawad? Dito, ang senior namin nasa matter of 45 lang. 45, okay. Pipilitin ko silang may online lahat. Magkaroon din sila ng PhilHealth registration at meron din akong magandang plataforma sa kanila katulad ng livelihood program. Kasi karamihan yan, mga retirado na, baka meron diyang marunong manahe, mangganchilyo, o gumawa ng mga handicraft. Mas nasa bahay sila, kumikita sila. Okay. Sir, may bilang isang kagawad dito po. Meron po tayo bang mabubuong programa para naman sa mga PWD? Yan. Pwede. Dito sa lugar namin, kukunti lang ang PWD, no? Mga 1, 2, 3, something like that. No? Pero pasisiay ko pa rin yan kung meron pang nadagdag. Yan. Mismo ako, kung ako maupo, at kung malalagay ako sa dating committee ko, health, pwede kong ilapit yan sa DSWD para magkaroon sila ng tinatawag natin social pension. Kasi alam mo naman ang DSWD, hindi naman sa pag-ano. Nasa umuupo yan eh. Merong mga lugar na hindi nilalakad sa DSWD yan. Kaya karamihan ng mga PWD yan, hindi naayudahan. Correct. Kasi para maayudahan ka ng DSWD, number 1, kailangan ikaw mismo pumunta sa Ilakad, opisina, i-apply mo kung sino PWD sa barangay mo, para pag siniyay nila, alam nila, bedridden, PWD. Sir, follow-up question po, no? Paano po sasabihin sa constituent niya na dapat ikaw ang iboto? Wow, napakahirap na tanong yan. Sila na lang ang makakapagpatunay kung ano naging performance ko dito within 9 years. Hindi ko hawak ang loob nila. Sabihin ko man sa kanila, iboto ko, kung ang kalaban ko naman sariling discountry rin yan, i-base na lang ng constituent ko yung performance ko at yung performance ng kalaban. Sir, last question. Mensahe po sa inyong mga kabarangay na Hindi, bago mensahe, Robert. Bago po mensahe, ano yung nasa slogan nyo na choose not worthy, not the money? Alam mo, ginawa ko yung slogan na yan eh. Choose the worthy, not the money. Ibig sabihin, kung ako butante sa isang barangay, katulad dito sa 757, ang ipopoto ko yung karapat-dapat. Ang ibig sabihin ng worthy sa Tagalog is karapat-dapat. So sa tingin nyo po ba karapat-dapat kayo? Hindi ko masasabi. Nasa sa kanila na yun. Madadiagnose naman nila ako kung yung sinasabi kong ako ay karapat-dapat sa kanila. Okay. Sir, mensahe po Mensahe na lang po. yung kabarangay na magiging kanunggali mo rin sa pagkakagawad. Alam mo sa akin, God knows, gusto ko itong labanan nito maging parehas. No, wag tayong magsirahan sa bawat isa't isa. Lalo na ako, tumatakbo kong nag-iisang independent. No, kontra mo dito sa buong islat ng incumbent. Kaya let's us be fair to each other. Kalimutan na natin itong away-awayan. Gawin natin ano magagawa natin kung ano ang ikabubuti na isang barangay. Hindi yung nagsisiraan. Okay, salamat Sir, po. Ay, meron ka. Last question po, Okay, no? okay. Para sa dalawang nakapaligid sa'yo. Sir, ano po masabi niyo bakit siya po yung sinusuportahan natin? Unang-una, nakita ko yung talagang pusong mapaglingkod. Nakita namin na si Sir Odi, kaya namin sinusuportahan. Siya yung tunay na maasahan
na maglingkod sa baranggayan. Kaya nandito kami, kaisa niya, at tumutulong sa kanya. At syempre po, kasama rin natin si Miss Mara Tamundong upang suportahan din ang mga talagang totoong tunay na taong maglilingkod sa baranggayan. So sir,